Puspusan ang pagtugis ng mga otoridad sa 6 na suspect na nag-ooperate ng nadiskubreng Shabu Laboratory sa Tansa, Cavite. Kasama sa mga hinahanap na suspect ang 3 foreign national na umunoy kasama sa mga nangungupahan sa bahay. Detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, aminado ang Philippine National Police na naalarma sila sa pagkakadiskubre nga nitong Shabu Laboratory dito sa Cavite. Kaya naman pinalakas na raw nila yung kanilang intelligence gathering para matunton kung may iba pang kaparehong laboratorio na nag-ooperate sa iba pang mga lugar. Nakakurdon at bantay sarado ng mga tauhan ng Cavite Police ang bahay na ito kung saan nadiskubre ang kitchen-type Shabu Laboratory sa Barangay Sahod Ulan sa Tanza, Cavite. Aksidente itong nabiso ng otoridad kahapon ng umaga matapos ang naganap na malakas na pagsabog sa loob ng bahay. Sa pagresponde ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, tumambad sa kanila ang ilang paraphernalia, equipment at iba't ibang uri ng kemikal sa paggawa ng shabu. Kaya agad itong itinawag sa mga pulis. Base sa assessment ng PIDEA, kaya nitong mag-produce ng hanggang 20 kilo ng shabu. Pero naniniwala sila na wala pang nailalabas na finished product mula sa laboratory na nasa testing stage pa lang. May mga na-recover na mga ebidensya at mga including equipment and possibly may mga substances na na-recover. So dadaan naman po yun sa forensic examination both ng PNP at ng BITEA to check whether ito bang na-produce na nila. Kung mayroon mang na-produce is can be at least compared doon sa mga traditional na ibinebenta sa mga end user nitong mga illegal drugs na ito. Puspusan ngayon ang pagtugis ng mga operatiba ng PNP Calabarzon sa mga sospek na pinaniniwala ang operator ng Shabu Lab. Nakuhanan pa ng CCTV ng barangay ang 6 na sospek na umano'y nangungupahan sa bahay habang palabas sa Soriano Highway. Magkakahiwalay silang naglakad sa kalsada hanggang sa makuhanan sila ng CCTV sa harap mismo ng barangay outpost. Sa 6 na sospek, 4 na sa kanila ang tukoy na ang pagkakakilanlan. Kabilang dito ang 2 Indonesian, 1 Chinese-looking at 1 Pinay na nangungupahan sa lugar. May mga na-recover po tayo ng some pieces of evidence that could help us lead to kung sino po ba yung mga nag-ooperate po nitong alleged kitchen type Shabu Laboratory. But you have to understand na we cannot give full details muna sa ngayon dahil ongoing po yung follow-up operation. Hopefully ay mahuli po natin kung sino po yung mga responsable dito po sa pag-put out po nitong kitchen type Shabu. Aminado ang PNP na naalarma sila sa pagkakadiskubre ng Shabu Laboratory, lalo't matagal na silang hindi nakakahuli ng ganito. Kaya naman pinaigting na raw nila ang kanilang intelligence gathering upang matunton ang posibleng iba pang kaparehong laboratorio sa ibang panig ng bansa. Definitely a cause of alarms na didiscover unlike nung early 2000 na talagang sunod-sunod na talagang this is really up to the PNP and PIDEA to run after. Baka nagsisimula na naman ng ganito ay hindi natin papayagan na lumaki na naman ito at magkaroon umusbong yung ibang mga ganitong klaseng manufacturing site na magiging malaking problema hindi lang ng PNP pati mismo dun sa community. Ali, muling hiningi ng PNP ang tulong ng publiko para matunton nga kung may iba pang mga kaparehong Shabu Lab na nag-ooperate doon sa mga komunidad. Madali lang naman daw malaman kung ang isang lugar ay may red flag. Kabilang na dyan kung may naaamoy silang masangsang na amoy sa paligid at kung may mga nakikita na mga ibinabagsak na mga galon-galon na mga kemikal o galon na mga tubig o di kaya ay kung may mga nakikita sila ng mga foreign national doon sa kanilang lugar. Ali? Mar, mukhang dahil kasi sa makatwid, kung hindi nagkaroon ng pagsabog, ay hindi matutunton itong parang kitchen type operation ng Shabu Laboratory. Yung kinaroroonan ba nitong bahay na ito, parang naulinigon ko na medyo nasa medyo liblib na bahagi nitong barangay Sahod Ulan dyan sa Tansa? Ali, hindi naman liblib, actually mga 20 to 30 meters away lang to doon sa
Soriano Highway, yung main road dito sa Tansa. Pero ang sinasabi rito, no, bago lang na nangupahan dito sa lugar, itong mga suspect, actually magdadalawang buwan pa lang, so hindi pa masyadong fully operational yung kanilang operation. Ang tinitingnan nga, posibleng nagte-testing pa lang itong mga suspect nung maganap yung pagsabog. Kaya ang ginamit na termino ng PNP ay aksidente na nadiskubre itong Shabu Laboratory kung hindi yan narespondihan itong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Siya namang nag-inform dito sa ating mga otoridad na nagresponde dito sa lugar kung saan nga nadiskubre nila yung mga gamit at yung mga residue nitong hinihinalang shabu na sinusubukang gawin dito sa loob ng bahay. Oh, Mar, eto nga no, ang madalas natin pag-usapan ay yung pananagutan, yung liability nung nagpapaupa na alamin, hindi ba minsan sa kontrata na pwede mong silipin. Itong may ginagawang mga illegal na aktibidad dun sa kanilang pinapaupahan na bahay, condo unit, whether yan, ginawang shabu laboratory, ginawang small time operation ng Pogo, ano maipapayo natin dun sa mga nagpapaupa naman, Mar? Actually, dito sa pagkakataon nito, Ali, ang sinasabi, wala dito yung owner nitong unit, no? Hindi siya dito sa lugar nakatira. So, yung kontrata, nagsimula daw yan nung late last year at halos 2 buwan pa lang sila dito. So dapat kung sa mga nangupahan, ang sinasabi ng PNP, dapat nga i-monitor mo talaga kung ano yung pakay ng mga nangungupahan sa lugar mo, no? Lalo kung ang nangupahan sa iyo ay mga foreign national. Pero sa pagkakataong ito, Ali, hindi naman lang mga foreign national yung mga suspect na tinutunton, kundi may mga kasabot din sila ng mga Pinoy, no? Posible na yan ang mga ginamit. Pero ang sabi ng PNP, aalamin nila kung may mga posibilidad o may mga kasong pwedeng kaharapin itong may-ari ng bahay kung saan ginawa ngang shabu o tinangkang gawing shabu laboratory ng mga nakumpahan sa kanya. Ali. Alright. Well, muli, yung panawagan natin na tayo bilang mga mamamayan, tayo yung tinatawag na force multiplier. Kang Animar, kapag may masangsang na amoy at kahina-hinala yung mga galawan at merong nakikita kayong biglang mga kakaibang mga kilos, i-report na kaagad. Mar Gabriel, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.